Majestic is your name. Hello and good morning. Welcome to Moments of Grace. Time check is 5:02 in the morning. Today is a very beautiful Thursday morning and it is the 30th day of July 2026. Magandang umaga po sa ating lahat. I hope that you are doing great by the grace of God. Meron mga ganap sa buhay natin ngayon mga ka-moments. Meron mga bagay na kaya natin kontrolin. Meron mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. So yung mga kaya mong gawin, gawin mo. And then you give it your best shot because ang sabi, we do everything for the honor and glory of God. Yung mga bagay naman na hindi natin kayang kontrolin, kaya nung makapag-uugali ng iba, yung mga circumstances natin, yung mga sakit natin, yung mga whatever natin, bigay natin yan sa Panginoon. Kasi it is okay and not to be okay sometimes. It is okay, just like King Jehoshaphat to say, na Lord, I do not know what to do, but my eyes are focused on you. Hello and good morning! And happy listening po kay Julix Barrieses ng Jensen. Magandang umaga. To Ate Miranda S.A. Sir Nards Tiangco. Sana'y maging blessing nga talaga tayo sa mga tao ngayon. Ako ay medyo natutuwa ng slight kahapon. Yumaman po ako ng bonggang-bongga. Kaya sana today ay tayo din po yumaman. Maging blessing ka kahit man lang sa isang tao ngayon. Yung makatabi mo sa breakfast or sa bus, sabihan mo lang na, uy, alam mo, napansin ko, parang kinda sad ka. Kung ano man yan. Kaya natin yan. Laban lang. Matatapos din yan. Hindi naman natin kailangan makipagchika at makichismis na, uy, bakit? Anong ganap? Nag-away ba kayo ng misis mo? Ng mister mo? Huwag na yung ganun. Yung sabihin mo lang na, alam mo, medyo feeling ko sad ka. Huwag kang mag-alala. Kasama mo si Lord palagi. O ganun lang, di ba? Pag nag-open siya, that is an opportunity for you to share. Hello to you, Ate Yana Ferolino. Sa ating mga minamahal na estudyante, ingat-ingat po kayo. And of course, to Ate Janisa Liao Jerez. And sa Team Liao Jerez dyan sa Amerika, good morning! Hello to you, Ate Nilda, Onila Riz, Mama Luz Al-Ag, and of course to Ate Miles Allison, sa aking magandang Ate Joy Dayaday. Ohay gozaimasu, Ate Joy! Pakikain po ako ng ramen. Good morning to you, Aya Herolds, and Miles to Sir Ellie Donghao. Indeed, God is good all the time. Magandang umaga, Ate Maria Josephine, Ma'am Agnes Mendoza, Nora Lalu, and Tristan Wyatt. Alam niyo po, excited akong iparinig sa inyo ang verse natin today kasi ang ating verse is super nice and feeling ko para sa ating lahat talaga ito as we start winding up our week. Ang verse natin for today is Hosea chapter 6 verse 6. Makikita natin kung ano talaga yung gusto ng Panginoon. Ano bang gusto ng Panginoon? For I desire steadfast love and not sacrifice, the knowledge of God rather than burnt offerings. Naku, mga ka-moments, ang gusto pala ng Panginoon hindi yung sacrifice natin na tipong, oy, isasakripisyo ko yung buhay ko, ibibigay ko ito, tutulong ako, magiging quote-unquote blessing ako sa lahat, no? Pero alam niyo po, minsan pala yung mga ginagawa natin ganyan ay mga bayad lamang na binibigay natin sa Panginoon. Ang gusto ng Panginoon is steadfast love from you and from me. Hindi sacrifice. Hindi yung mga offerings natin. The knowledge of God rather than burnt offerings na mas makilala natin siya ng lubusan kesa doon sa ating mga binabayad para sa Kanya. Naku, grabe, no? Ang gusto lang pala ng Panginoon sa iyo at sa akin ay steadfast love. Hindi yung mga sakripisyo na bigay mo sa Kanya at sa akin. Mahilig kasi tayo ng mga rituales. Alam mo yun? Ay, kailangan kong mag-prayer meeting kada Wednesday or Friday. Ay, dapat nasa simbahan ako kada Sunday. Walang absent yan. Pero hanggang dun lang. Wala naman palang nakikitang pagbabago sa ating mga puso. Nagdadala tayo ng mga offering. Minsan nagre-reklamo pa na ano ba naman yan, kabibigay ko lang. Magbibigay na naman ako. And then sometimes we do all those things to fulfill a requirement lamang. Pero yung ating mga puso ay sobrang layo na po pala sa Panginoon. So ang reminder ni Lord sa atin ngayon is that ayaw niya ng mga religious activities. Alam mo yung luluhod-luhod ka, magpe-pray-pray ka, magbibigay-bigay ka, pero wala naman pala yung puso natin sa Kanya. So alam mo, napaka-useless ng ating mga binibigay at sinasakripisyo kung tayo po ay malayo sa Kanya. Nakakatuwa, di ba? Kaya ako'y excited kasi ako ay nasampal na naman sa oras na 5:07 ng umaga. Good morning, Ma'am Christina Noblaza, to Ate Agnes
Mendoza, and of course to Ate Nati Mabunga, Madeline Fernando, Kawayanan, magandang umaga, and of course to June Canoy, Gina Barres, and family, hello and happy listening po sa inyo. Alas 5:07 na ng umaga, konting bilis-bilis mga kamoments sa pagkilos, magsaing na, maligo na, magluto na, kasi po baka tayo'y matraffic. Ayaw natin na makipag-git-gitan sa daanan ngayon because maulan. Alam niyo po bang nangyari? I think, if I'm not mistaken, 5 lindol po yung na-experience natin sa Pilipinas kagabi. Oo, puro mga 5.2, 5.5, 5 point something. Grabe, meron pang pagkalakas-lakas na ulan kagabi, no? At least dito sa amin sa lungsod ng Davao. Ang lakas ng ulan, tapos parang nakakatakot ang kanyang hangin, ang whatever. Iba na talaga yung mundo ngayon, no? So mga ka-moments, huwag ka nang ma-discourage ha. Alam kong hindi lahat ng tao gusto ka. Hindi lahat ng tao mahal ka, 'di ba? Pero magmahal ka pa rin. Gawin mo pa rin ko ng tama, 'di ba, Ate Macy? Hello po sa inyo, Tita Mami Maria Madamba Raagas. Belated happy birthday to you. Hanggang bukas po 'yan. Tita Mami Malu ang pagbati sa iyo. And of course, kay Ate Ida Milan, na magsisimula na naman ang celebration sa August 1, pero bukas ang kanyang celebration kasi pupunta siyang somewhere. Happy birthday to you, Ate Ida Milan. And of course, sa lahat po ng meron mga special na sineselebrate ngayon. O bago ka magtampo na, ay ate, hindi ko naman birthday, hindi ko anniversary, hindi ko ganito ganyan, i-celebrate mo yung buhay mo. Look at where you are now. So bago ka magreklamo, Lord, nakaabot po ako sa panahong ito. Nagka-cancer, pero nandito ako sa lugar na ito. Pinag-pray na sana wala akong kasama sa room. Napakabuti ng Panginoon. Ikaw na magpapa-check up ngayon, salamat Lord at merong sasakyan. Salamat Lord at merong pang pa-check up. Diba, pwede po tayong makahanap ng something na pwede nating pasalamatan. Diba, Ate Bebing Valenzuela? Hello po sa inyo ni Ate Sonny Adrao, Ma'am Tiding Magundayaw, Tita Fuli. Mahal ka rin namin. God bless you. And of course, to Ma'am Vivian Te. God bless you as well. Ate Eunice Megalios, kamusta po yung ating mga buhay-buhay? And Ate Lorny, to JZ Ricardo and Reynaldo Lingid. Kayo ba'y excited? Kuya Arim Obial, sa ating Devo for today, ako ay super excited because grabe ang kwento ni Hosea. Alam niyo pa sino ang pinili ni Lord sa kanya na maging lifetime partner niya? Isang prostitute. Tapos si Gomer, no? Tapos grabe ang kwento. Kung may panahon kayo, basahin niyo po yung Hosea. Makikita natin dito yung mga sarili natin at si Lord yung si Hosea, no? Ito kasi yung example ng Hosea. Si Hosea represents God. Si Gomer na asawa niya na isang prostitute or prostituted woman. Prostitute at that time, no? Wala pang politically correct terms before. Hay, grabe. Nagpakasal, iniwan, sumama sa ibang lalaki. Tapos bumalik na naman kay Hosea. Si Hosea tinanggap na naman hanggang sa umalis na naman itong si Gomer at naghanap na naman ng ibang lalaki. Tapos biglang ito pala ay picture ng tayo na mga makasalanan na sa relationship natin kay God. 'Di ba? Si God, pinakasalan tayo, tapos tayo parang ay naghanap ako ng iba kasi hindi ako satisfied sa asawa ko, naghanap ng iba, tapos bumalik, tapos naghanap naman ng iba. Naku, grabe, sabi ko, Lord, sorry po talaga kasi nakikita ko yung sarili ko dito, no? I hope that you're going to see yourself here as well. Na tipong, Lord, babalik ako sa iyo kasi kailangan kita. Tapos pag okay na ako, Lord, okay na ha? Diyan ka lang, chill ka lang. Naku mga ka-moments, ang bilis po ng pag-scroll ng mga mensahe ninyo. Hindi ko na po nakita at mabasa lahat, no? Pero nakita ko kanina si Ate Roda at yung iba pa. Good morning, Kuya Omar, to Maria Elizabeth De La Rosa, Ate Connie Valando, to Lourdes Maglangit, and Ma'am Imelda Reyes David. To Kuya Kedge, hello and good morning. Kuya Arnold, kamusta po kayo? Kamusta po yung pinagpipray natin sa iyo pong magandang asawa? Good morning also to Ate Bing Pazon, Ma'am Charity Luania, and Beth De Gracia. Time check is 5:11. Ate Ivy Quijada, magandang umaga. Nako, sa Ate Ivy, ang daming mga reasons to praise God, no? Congratulations kay Kuya Kin Binondo Quijada. Ano sila? Nag-compete sila sa Manila for the
nakalimutan ko kung ano, basta yung parang mga junior chef something. Nag-bronze si Kuya Ken at yung kanyang kapartner. So congratulations Kuya Ken, Ate Ivy, Kuya Hector, and of course kay Ate Idang as well. Sir Jasper Ray, sa mga magigiting nating mga teachers, ingat-ingat po kayo. Always remember, mahal po namin kayo and we are praying and rejoicing with you. Yung mga magigiting din po natin na mga social workers, especially po dito sa CSWDO ng Davao City. Kasi pag maulan, merong mga baha, nako, yung mga mobile kitchens nila ay naka-ready na. Yung mga tents for evacuation, naka-ready na. And kagabi nga, nagmo-monitor ako, meron ng mga sirens na pinapatunog. Ganun kasi kami sa Davao, no? Syempre, binabaha kami. Hindi naman namin kayang higupin ang water, hindi rin namin kayang pigilan, no, ang mga ulan. Pero napaghanda na po yung ating mga CDRRMO. Meron po kaming mga equipment for everything. Hindi man namin mapigilan ang baha, pero nakaposisyon na po ang lahat ng yan bago pa dumating ang baha. Kaya salamat Lord sa mga wisdom. Good morning to you Ma'am Joanne T, Ma'am Ems Rizani, Anna Malaga, and Ate Marinol Ortega. Mga ka-moments, tara na, excited na kasi akong ikwento sa inyo. Ate Agnes de los Reyes. Ate Agnes, grabe, so near yet so far. Ang sarap sana ng mga kinakain ko kagabi, no, kung hindi umulan at hindi nakapag hilamos na at na-erase ang kilay. But anyway, to Ate Jo Gibaw, happy birthday to you. Sa lahat po ng mga nagsiselebrate ng birthdays nila, kami po ay nakikigalak, nakiki-rejoice with you. Kaya tara na, magpasalamat na po tayo sa Panginoon na tayo po ay nabigyan ng panibagong araw. Our Heavenly Father, Lord, maraming salamat po sa inyong kabutihan. Thank you for giving us another day to enjoy your blessings. Lord, madami po sa amin ang mayroong mga challenges na hinaharap. Magkakaroon po kami ng problema sa aming mga travel, sa aming mga health, sa aming mga relationships. But Lord, sigurado po kami that even if we go through all these things, kayo po ang aming kasama. Lord, buksan niyo po yung aming mga puso at isipan as we listen to your word today, because I am so excited, Father, kasi ako po yung una na na-remind ko anong klaseng anak niyo po ako. Nakakaalala sa inyo kung may kailangan. Nakakalimot at umaalis kung okay na ang lahat. Father, I pray that you're going to pierce our hearts today. Remind us, O Lord, that you do not care about our giving, our sacrifice, our spiritual or religious rituals. What you care about is kung ano po yung aming nasa puso. So sana, O Lord, ay magkaroon talaga kami ng totohanang relationship sa inyo. At hindi lamang po kakilala by name. Thank you so much, Father, for this privilege and opportunity to serve you once again. Sana po'y maging blessing kami sa mga taong makakasama namin today. In Jesus' name we pray. Amen. Mong pagsinta habang walang kakayanan, nasuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Iyakap mo ako sa aking karumian, inibig mo ako kayang tumbasan, O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsay di na bahirang ang kabanal at kawalhatian. Salamat sa sudulang biyaya mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko,
ba sa tulad ko'y gawad ang iyong katuwiran at ako'y patawarin? Iyakap mo ako sa aking karamihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan, O Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsa'y di nabahira ng kabanal at kalwalhatian. Salamat sa sukulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukulang biyaya mo. Salamat ang higit sa biyaya at pag-ibig mo, na dakila sa witi. It is now 5:19. Nagbabalik po ang Moments of Grace. Dito lamang yan sa 1197 DXFE. To Kuya Mark David Maliabo, happy birthday to you. Happy birthday, Kuya. Mahal na mahal ka namin and we are praying for you as well. Philippine Culinary Cup pala. And syempre, biluin mo yan ha. Iba't ibang city sa Philippines at I think meron ding mga foreign delegates. And then, sina Kuya Ken, our very own dito po sa Davao, ay nakakuha ng bronze medal. Biruin mo yan. We are so proud of you. Good morning, Ate Betchy Ashworth, Ate Iris Prado, and Kuya Ray. And of course, Dr. Elsie Gagabe. Magandang umaga po. Kay Raniel Agustin Valencia ng UK. Nako, namimiss ka na ng nanay mo. God bless you, John. And of course, kay Ate Estrelita Valencia. Hello and good morning. Hello to you, Ate Merly Claro. Praying for you. And to Moms, she says, Ate Mercy Bautista, kumusta po yung ating mga araw-araw today? And of course, to Ate Annalena Antonil and Kuya Anthony Pizania. Mga ka-moments, puntahan na po natin yung Hosea chapter 6 verse 6. Hindi lamang ikaw ang excited, Ate Sheila Marie Lorena. Ako din, no? Because nakita ko talaga dito habang ako'y nagmumuni-muni sa Hosea 6:6. Nakita ko kung ano yung gusto ng Panginoon. And nakita ko na napakawalang kwenta ng karamihan sa aking mga ginagawa. Kasi nag-o-offer ako, nagsiserve ako, nagtatrabaho ako, pa hindi naman pala nahahappy si Lord doon kung yung ating mga puso is not right with Him. Ano ang sabi ng Hosea 6:6? For I desire steadfast love and not sacrifice. Ang Panginoon na mismo nagsabi nito ha, the knowledge of God rather than burnt offerings. Kasi itong mga panahon na ito kung saan nagmi-minister si Hosea, doon sa Northern Kingdom daw ng Israel. Grabe, yung mga tao doon, idolatrous. Again ha, when we say idolatry, hindi lamang ito yung mga gawa-gawa ng kamay na mga ribulto na niluluhod-luhuran natin. Idolatry is yes, anything that we put before the Lord Jesus Christ. So it could be our idols na niluluhuran. It could be our family, it could be our wealth, it could be our health, it could be anything. So ito yung problema nung panahon na yon sa Israel. Ang gulo ng buhay nila. They were so into idolatry and spiritual adultery. Gaya nga na po ng sinabi ko sa inyo, ang napakasalan ni Hosea, prophet, nagpakasal sa isang prostituted woman. Tapos, grabe si Hosea talaga, no? Kung basahin nyo yung libro niya, ilang beses siyang iniwan, pinagpalit, binalikan. Itong engot na to, tinanggap-tanggap naman. Diba? Tapos parang kung ikaw mag-iisip ka na parang, mag-isip ka naman, bakit mo tatanggapin yan? Ilang beses ka lang niloko, ganyan-ganyan. Pero alam niyo po ang ending ng kwento pala? Yun pala ang picture
ng relationship natin sa Panginoon. Si God, si Hosea, tayo yung prostituted woman na makakuha ng something sa asawa niya, happy, ay hindi na naman ako happy, hindi ko nakuha yung gusto ko, ay maghahanap na naman ako ng ibang lalaki. Di ba tayo? Pinagtatawanan natin at nagagalit tayo sa mga kakilala natin na gano'n na parang ano ka ba, gumising ka na. Buksan mo yung mata mo, hindi mo ba nakikita? Di ba ganun pa yung tono natin? Pero alam niyo po, sampal sa akin yun kasi ganun pala tayo. Si Lord, gusto lang natin siya kung meron tayong nakukuha sa Kanya. Malambing tayo kay Lord kung, Lord, thank you so much. Lord, may bagong phone ako. Thank you. Lord, nakatravel ako. Salamat po. Lord, grabe ka talaga. Pero pag nagkabikos-bikos na yung buhay natin, wala na. Biniblame na natin si Lord na, Lord, bakit? Bakit niyo inalaw ito? Bakit may sakit ako? Bakit ako iniwan? Bakit ganito? Bakit ganyan? Diba ganito po yung sitwasyon ng buhay ni Hosea at ng kanyang asawa. And para po maintindihan natin ang Hosea chapter 6 verse 6, kailangan po natin munang maintindihan na si Lord doon sa Hosea 5:15, sinabi niya na sa mga tao doon na I am going to withdraw my favor hanggang ma-acknowledge ninyo yung inyong mga kasalanan and you're going to seek my face. Kaya pala minsan, naisip ko lang, kaya pala minsan tayo po ay pinapadalhan ng mga problema, ng mga challenges kasi nakita natin dito, until His people acknowledge their guilt and seek His face. Gusto pala talaga ni Lord na tayo lumalapit lagi sa Kanya. Kaso, tayo po ay kagaya ng babaeng asawa ni Hosea na okay lang kung okay ang buhay. Pero pag hindi, wala. So yun palang ginagawa ni Lord na feeling natin punishment ay hindi pala punishment but restoration for us to go back and seek His face. So, sabi ng mga tao na ay ganun pala sa Hosea chapter 1 verse 3, the people appeared to respond na yung tipong, hoy, halat, tara na, balik na tayo kay Lord. Pero alam niyo po, yun pala ay lip service lamang. Yun pala ay sinasabi lamang nila para kunyari hindi na magalit si Lord sa kanila. No, o sige, babalik na ako. Lord, babalik na po ako sa inyo. Parang ikaw lang din to, parang ako lang din to. Di ba na, Lord, pagalingin nyo lang po talaga ako. Promise, Lord. Magsisimba na ako palagi. Promise, Lord, ganito. Promise, Lord, ganyan. So, ganito din po yung nangyari. Doon sa mga taong yun, sa Hosea 6, 1-3, come, let us return to the Lord. So, parang ang ganda, di ba? Kasi, ayan na, magbabalik na si Magnolia. Pero yun pala, syempre, nakikita ninyo, si Magnolia nagbabalik na, ay, praise the Lord, nagbagong buhay na siya. Pero yun pala, natakot lang si Magnolia sa kung ano yung mga possible na mangyari. Kaya ko kayong lokohin. Pero hindi ko kayang lokohin si Lord. And yung mga tao before, feeling din nila, kaya nilang lokohin si Lord na parang, come, balik na tayo kay Lord. Yan po yung sinasabi ng Hosea chapter 6 verses 1-3. Pero, sinong niloloko mo? Sinong niloloko ko? Sinong niloloko natin? God immediately saw kung ano ang totoong nilalaman ng kanilang mga puso. So, ang nangyari was that nakita ni Lord na yung kanilang repentance is very superficial. Kagaya ng repentance mo at repentance ko na, Lord, mabenta lang po talaga itong lupa ko, Lord. Magbibigay talaga ako, Lord, ganito, Lord, ganyan. Tapos biglang, eto ka, nabenta na nga. Pero anong sinabi natin na parang, ay, Lord, ang laki pala ng taxes sa ganito, ganyan. Lord, ang kulang, Lord, ganito pang bayad ko pa. Diba nakikita ni Lord kung anong nilalaman talaga ng puso natin. Ang gusto lang ng mga Israelites na yon ay ang benefits na makukuha nila kay God. Wala naman pala talagang genuine transformation sa puso nila. Parang tayo lang din. Diba? So anong sinabi ni Lord sa Hosea 6 chapter 4? Your love is like a morning cloud, like the dew that goes early away. Wala pala, nawawala agad. Napaka-superficial. So yung kanilang pagbabalik loob kay Lord ay napaka-temporaryo lamang pala at inconsistent. Kasi alam niyo po,
hindi naman kaila sa atin or hindi naman tayo pwedeng mag-deny na sunod-sunod or rest konti, then meron na namang mga pagsubok. Pero, pagsubok nga para ma-check at ma-test natin. Kasi alam ni Lord kung anong nilalaman ng puso natin. Sabi ng mga tao, "Oy, come, let us return to the Lord." Pero anong nakita ni Lord? Nako, sinong niloloko mo? Magnolia, yung puso mo, return ka sa akin ngayon, pero mamaya ng konti, pag okay na naman, makakalimot ka na naman sa akin. Sabi nga ni Lord, di ba kakahiya? Like dew that appears in the morning sun. Tapos pag medyo nainitan na, wala na, nagva-vanish na. And Hosea 6:5, it is reminding them at it is reminding us as well na hindi ang ignorance ang problema. Ang problema is yung sincere obedience natin na galing talaga sa puso. Anong sabi ng verse natin ngayon sa Hosea 6:6? For I desire steadfast love and not sacrifice, the knowledge of God rather than burnt offerings. For I desire steadfast love and sacrifice. Anong gusto ng Panginoon sa iyo? Anong gusto niya sa akin? He desires a relationship with us. And hindi lamang yung mga rituals. Hala, alas 5 na, tara mag-devo na tayo. Samahan na natin si Ate Maggie sa Moments of Grace. Kinig-kinig, pray, tapos oo nga no, tama talaga sinasabi ni Ate Maggie. Ganun talaga, yes Lord, sige po, gagawin ko na yan. Tapos mamaya ng konti, tinest tayo ni Lord. O ayan tuloy, anong laman na naman ng puso natin? For I desire steadfast love and not sacrifice. Huwag kang mag-alala ka moments. Ako po yung unang nasampal kasi meron pong pinaalala si Lord sa akin na parang, Magnolia, grabe no? Grabe yung mga ginagawa mo para sa akin. Grabe Magnolia, yung pagising mo ng maaga. Grabe yung pagiging generous mo. Tapos anong kwento? Wala. Mas gusto pala ni Lord na tayo po ay totoo yung ating puso sa Kanya at hindi lamang tayo nagsasakripisyo. Religious rituals na parang wala, ang linis sa labas. Di ba kagaya nga nung isang verse na sabi na para kayong mga tomb na ang linis-linis sa labas, puting-puti. Pero sa loob pala wala na, bones, bangkay na lang lahat. God wants a steadfast love sa atin and hindi lamang po sacrifice. Hindi naman kinokondemn ni Lord yung mga sakripisyo. The Lord wants us to give all these things, di ba? At ipakita sa Kanya yung ating pagmamahal. Pero more than our religious sacrifices, more than our generosity, more than our commitment to support, to help, to ganito, to ganyan, ang mas gusto ng Panginoon is yung ating mga puso ay right sa Kanya. Ang problema kasi ng Israel nung time na yon, they treated their sacrifice as a substitute for relationship. Di ba si Cain at si Abel, pareho nilang binigay yung best nila. Ang isa, farmer, ang isa, animal husbandry. Di ba? The best yung binigay nila. Pero makita natin dito na hindi pala yung ating mga quote-unquote the best. Pag hindi natin sinunod yung gusto ng Panginoon. Merong specific na sacrifice ang gustong Panginoon. And He wants our obedience also. So minsan kasi sinasabi natin, kagaya ng mga Israelites na, Lord, nagsisimba naman ako every Sunday, pero bakit ganito? Lord, gumigising ako na maaga para samahan si Ate Maggie sa Moments of Grace. Nakikinig naman ako, Lord, pero bakit naman ganito? Bakit kailangan magkasakit, Lord? Bakit kailangan umiyak? Alam niyo po, ang sinasabi ng Israelites nung time na yun, hala, tara, balik na tayo kay Lord. They performed the ritual. Bumalik sila. Nagsimba sila, nag-offer sila. Diba? Nagdala sila ng best nila na offering and then they fulfilled the requirement. Kasi merong mga requirements talaga doon. No? Pag gusto mong mapatawad ng kasalanan mo, depende sa yaman mo, o di ito ang ibigay mo, dapat ganito, dapat ganyan. They fulfilled everything. Pero yung kanilang mga puso ay sobrang layo sa Panginoon. Makikita natin dito mga ka-moments na yes, the Lord wants us to go back to Him. No question about that. Pero more than what we can give, more than what we can offer, God wants our hearts. Useless yung ating pagbibigay ng ayuda, useless yung pagsiserve natin kung yung ating mga puso ay hindi po bumabalik pa rin sa Panginoon. God is reminding us, as He reminded the Israelites in Hosea's time,
na any religious activity can never replace a genuine affection for God. Yung iyong totoo at totohanan na pagmamahal sa Panginoon, yun yung mas gusto niya. Kaya nga ako nasampal kasi di ba pero minsan sobrang busy tayo doing this thing, sacrificing that. Di ba meron kasing minsan, no? I'm not proud to say this but I will confess kasi nakakahiya po ako. Merong mga minsan talaga na parang, Lord, kailangan po ba talagang gumising ng 2:30? Baka pwede naman, Lord, na magbago yung schedule. Di ba? So ano palang ibig sabihin nun? Sometimes it is a burden for me to do the program. It's a burden for me to wake up early. It's a burden for me na parang, Lord, grabe na yung sakripisyo ko sa iyo, ha? Kulang na lang siguro, babain ako ni Lord galing sa langit, di ba? At duruin at sabihin, Magnolia, ano yan nirereklamo mong sakripisyo? Binigay ko nga yung anak ko para sa'yo na wala ka namang kwenta. Eto ka, ang galing mo magreklamo. In your context, ano po ba yung mga complaints mo? Ano po ba yung mga hina-highlight mo na sacrifice mo para kay God? And here you are, nagtatampo ka kasi, Lord, bumalik na ako sa iyo tapos may sakit ako, nagkahiwalay kami. God wants your heart more than what you can give. Remember that there's nothing you can give that He has not given you. He measures our worship hindi lamang doon sa binibigay natin, hindi lamang doon sa ino-offer natin, hindi lamang doon sa sinusupport natin sa mga paborito natin na mga missionaries, na mga church frontliners, hindi lamang doon. Hindi lamang doon sa milyon-milyon na tinatides and offering natin. But God is more interested in the condition of our hearts kesa doon sa mga ino-offer natin. We may attend church regularly, which is tama. Dapat kasi 'di ba, kumakain ka nga 3 times a day or kung nagda-diet ka 1 meal a day. Pero kumakain ka, bakit? Because you need to live. So ikaw din magsisimba ka once a week kasi kailangan mo ma-feed yung iyong spirit and soul. You can attend church regularly. Nagba-Bible study ka Monday to Friday, Saturday visitation, Sunday church, go! Pero alam niyo po, yan ba ang gusto ng Panginoon sa iyo? You do all these religious activities. You're serving faithfully. You're giving generously. You read the Bible every day. Yet you do all these things without cultivating genuine love for the Lord Himself. Kasi alam niyo po, kung mahal mo talagang isang tao, di ba, minsan nakikita mo nang niloloko na ako nito, pero mahal ko, sige, go na lang. Di ba, pero alam niyo po, kaya nga nating ibigay yan sa iba. How much more kay God who has given us everything? Ang mali po ng Israel nung time na yon is that they were not abandoning religion. Pero they are substituting religion doon sa relationship sa Panginoon. Hindi pala nai-impress ang Panginoon sa mga worship time natin, sa mga outreach natin, sa mga sacrifices natin, if our heart is disconnected sa Kanya. Ano bang pinagkakaabalahan mo ngayon? Ano ba yung mga, Lord, eto na yun Lord, nagbigay ako ng ganito. Lord, grabing sakripisyo ko, Lord. Nakareceive ako ng love gift, Lord. Tapos kalahati niyan, Lord, binigay ko doon sa ganito, ganyan. Lord, ha? Wala pong masama doon. Pero kung yung puso po natin ay wala sa Panginoon, doon nagkakabikos-bikos. Remember what Isaiah 6:6 says. Ano bang totoong desire ng Panginoon? For I desire steadfast love and not sacrifice. The knowledge of God. What is the knowledge of God? Kilala ko si God. Diba? I have an intimate relationship with God. Mas gusto niya ang intimacy with Him kaysa po doon sa ating mga sacrifices para po sa Kanya. It is now 5:36. I'd like to say hi and hello to Ate Mercy. And sabi pa ni Ma'am Elsie Gagabi, very true.
it is in real life. Hello to you, Sir Oliver Fuentes. Ingat po kayo dyan. Ingat sa pag-uwi. And Ate Daisy, salamat talaga, no? At tayo pinapatawad ni Lord. Good morning to you, Kuya Artemio Ocampo. God bless you. And of course, to Mary Ann Banyados, Ate Lourdes Simon, Ate Jessie Mosquera, and Ate Rosita Kasumpang. Hello and good morning also to Ate Candy Pedres Rafinan and Ate Maricel Ubay. Ingat-ingat po. And we are praying for you, especially sa iyong trip tomorrow. Good morning and happy listening, Kuya Omar Dinsay. Sabi pa ni Ate Marites David, sorry Lord. Nako, fall in line Ate Marites, no? Sa likod kita kasi ako yung unang-unang sorry kay Lord. Dami nating reklamo Ate Marites, no? Na para talagang ang laki ng utang na loob ni Lord sa atin. Good morning to you, Ate Anita Balbarino. You are very welcome, Ate. Ginising ako ni Lord ng maaga para mapakinggan ka. Bakit may question mark? Kuya Mark Galliano, ang aking kapatid from Yolanda Days. And ngayon, kapatid na rin sa pag-serve kay Lord sa FEBC. Grabe, Kuya Mark, no? Makinig ka hanggang 6 something. Sabayan mo ako every day para naman sabay tayong sinasampal-sampal ni Lord sa katotohanan. Sabi pa ni Sir Oliver, every day is a battle, but we already won the battle. Totoo, di ba? Kaya obedience is better than sacrifice. Grabe talaga, Kuya Oliver, no? Itong sampal ni Lord sa akin ngayon. Kasi we go through the motions, pero yun pala, yung ating mga puso ay wala na. Ate Candy, naintindihan ni Lord na ikaw ay may allergy. So, buti na lang may internet at pwede po tayo makapagsimba internet. Pero again, no, itong mga ganito, paalala ni Lord, okay yan, gusto natin yan. Pero kung yung ating mga puso ay wala sa Kanya, wala din pong kwenta yung ating mga ginagawa. Good morning sa iyo. Ka-moments natin na kain, tulog, gala ang alam sa buhay at self-employed. Ganun na lang kita batiin kasi hindi ko naman mabasa yung iyong pangalan. Good morning to you, Ate Luzumida, to Ma'am Dinah, Ate Ranz Del Rosario, and Eladio Puertes. Ka-moments, kaya pa ba? First point pa lang po yung ating napapag-usapan. So let us prepare our hearts to be pierced even deeper sa word ni God today. Huwag kang mag-alala. Mas maganda. 'Di ba? Sabi nga ni Lord, mas gusto niya yung laman ng puso natin, yung closeness natin sa Kanya kaysa po doon sa mga, oh Lord, nagbigay na ako kasi sabi ng anak mong si Magnolia, mag-share daw ng blessing. O ayan ha, nag-share na ako ng blessing. Pero napilitan, 'di ba, na sige, I am going to give sacrificially. 'Di ba may mga ganun tayong drama sa buhay na ate? Sabi ni Lord, bigyan daw kita. Kailangan ko to. So, I'm going to give sacrificially. So, ang laki ng utang na loob ko sa iyo, friend. No, because you're giving sacrificially. Pero, Hosea 6:6 says, mas gusto ni Lord ang intimacy sa Kanya. Hindi niya tayo pinagbabawalang mag-give. Hindi niya rin tayo sinasabihang wag mag-give sacrificially. Diba? Hindi niya sinasabi yun. Ang paalala ngayon is habang ginagawa mo yan, kumusta yung ating puso? To Ate Ann De Leon, happy birthday to you. Sabi pa ni Ate Mercy, daming ganap challenges na bahaan yung old house sa Talomo. Pero mga gamit lang ang nawala. Sabi niya, gamit is nothing. We are just passing through. Totoo, di ba? Kaya wag masyadong holding on too much sa mga temporaryong bagay kasi isang baha, isang sunog, isang nakaw, gone lahat. Kaya pala, pinapalalahanan tayo ni Lord ngayon na mas gusto niya na tayo ay dumidikit sa Kanya. Mas gusto niya na tayo ay close sa Kanya. Knowledge of God rather than burnt offerings. Magbabalik ang Moments of Grace with our second point. Time check is 5:41. Anong breakfast? Tabihan mo ako. Sasamahan kita. Praying for you, Ate Win Smith. Naku, nakita ko, nag-Banff kayo, ate. Bigla kong naalala yung mga panahon na nag-Banff din. Ang ganda, no? Kaya nga dapat nakakapunta sa Banff ng iba't ibang season kasi iba't iba ang kanyang ganada. O, eto na, magbabalik na talaga ang Moments of Grace. Promise.
Sa Kanya lang ako aasa. So ikaw na nakikinig ngayon sa radyo at sa internet, kanino tayo aasa? Sa Kanya lamang. Because wala talaga tayong pwedeng maiambag. Diba sabi pa ni Ate Annalyn Antonil ni Katiting, wala tayong karapatang magreklamo kasi ako man kinahabagan lamang ng Panginoon. Diba Ate Annalyn, alam natin yan eh. Pero sometimes we forget. Kaya nga, as always, every day, lagi ko pong encouragement sa ating lahat is we go back to God's Word para naman po tayo ay ma-remind sa mga dapat nating gawin. Hosea chapter 6 verse 6 says, "For I desire steadfast love and not sacrifice, the knowledge of God rather than burnt offerings." The knowledge of God rather than burnt offerings. Makikita natin, mas gusto pala ni Lord yung intimacy more than the activity. Parang yung mga mag-asawa lang, yung mga lalaki or yung mga nanay-tatay or mga tatay-anak, Kasi kagaya sa akin, I had an absentee father, because we were physically separated because of business. So, to compensate doon sa kakulangan sa aruga, binibigyan niya ako ng mga bagay-bagay na, ito kasi absent si daddy sa ganito ganyan, nandito ang ganito ganyan, di ba? And minsan nadadala natin yun sa mga relationships natin. Kaya nga nagkakautang-utang tayo, binibigyan natin ng gadgets yung ating mga anak kasi kulang tayo sa panahon sa kanila. Or minsan yung mga asawa na Han, kailangan ko magtrabaho sa anniversary natin, huwag kang mag-alala, babawi ako, magbibigay ako ng ganito ganyan. And nothing wrong with that. I don't see anything innately wrong with that. But then, kailangan din po nating balansehin. Kailangan din po nating ma-realize that as far as our relationship with God, He desires intimacy from you. Kesa doon sa mga activities na ginagawa natin. Kesa doon sa mga burnt offerings na binibigay natin in the name of the Lord. Diba? Bukas, sasahod na ang karamihan sa atin. And then, merong minsan na sige, ito na naman, itong portion na ito para dyan, para dito. Pero yun pala, we are doing it out of obligation at hindi dahil sa pagmamahal talaga. Baka ganun din po tayo kay Lord. Nagbibigay tayo, nagsishare tayo ng blessing. We are, kagaya dito sa Moments, di ba? Nagpapayaman tayo. So, payaman tayo ng payaman. Pero, yun pala, yung mga puso natin ay hindi din pala right sa Panginoon. So, useless pala yung ating mga pagpapayaman. Useless pala yung binigay mo kay Magnolia. Kasi, meron kang mga kapalit. Useless pala yung dinonate mo sa church. Kasi, gusto mo pala na ganito ganyan na parang, Lord kota na ako. Nandito na yung share mo, Lord. Pero hindi pala, mas gusto niya ikaw. Mas gusto niya na makilala natin siya. Kesa po doon sa binibigay natin in His name. Klaruhin ko lang, hindi po sinasabing wag kang magbigay. But make sure that you check your heart. The word knowledge here refers to hindi lamang intellectual understanding. Ito yung intimacy talaga. Sa Old Testament kasi, pag nagsabi ka ng knowledge, or someone, like Adam knew Eve, yung mga ganun yan. Diba? They were intimate in all aspects of life. And God wants us to know Him in all aspects also. Hindi lamang yung pangalan. Diba? Kagaya ng sinabi ko kahapon, kilala ko yung presidente, vice president, yung mga congressman na yan, yung mayor na yan, vice mayor na yan. Kilala ko silang lahat. Lalo na dito sa Davao. Kilala ko silang lahat, but I cannot go inside their houses para kumuha ng corned beef dyan or ng spam dyan. Kasi hindi naman nila ako kilala. Kilala ko sila. But we do not have a relationship. Pero, kung kababata ko yung mga yan, lumaki kami together. Kilala ako ng mga kasambahay nila. Kilala ko ng mga magulang nila. Kilala ko ng mga guards nila. Sasabihin ko lang, kuya, gutom ako. Punta mo na akong pantry ni Mayor. Kuha akong spam. Di ba papapasukin ako kasi nasanay na sila because we have a relationship. That is the same with what God wants from you and from me today. He wants us to know Him intimately. Kesa doon sa binibigyan natin siya ng kung ano-ano. God is speaking about a personal and covenant relationship with you. Ang Israelites at that time sa Hosea, kilala nila si God. Siyempre, Israel sila, kilala nila si God. But they knew about the stories, they knew about the law, they knew about the history, they knew about the tradition. Pero yun lang yung alam nila. They were not intimate with God.
Alam mo, it is as if God is saying na I don't want you to know about me, yung gano lang, or about me. No, yun nga ang about sa akin. I want you to know me personally. Meron kasing, kilala nyo naman ako si Magnolia. Anong trabaho ko? Sa DXFE. Anong position ko? Station manager. O anong program niya? Moments of Grace. Kilala nyo ako that way, but do you really know me? Do you really know na minsan gusto ko lang talagang ako lang isa? No, na nagkukulong ako, akala ng lahat extrovert ako, but I'm not. In reality, I am not. Nakakapagsalita ako, obviously. But if given the choice, okay lang na nandyan lang ako sa tabi. There is a big difference between knowing about a person and knowing that person. And yung goal natin sa buhay, mga ka-moments, is hindi ma-memorize ang Genesis to Revelation. That is not the goal. The goal is ma-apply natin sa ating mga buhay yun pong mga naririnig natin. Sabi nga, di ba, be ye doers of the word and not hearers only, kasi niloloko lamang natin yung ating mga sarili. Pag may nag-Bible quiz dyan, marami akong alam sa Bible. Pero pag nag-Bible quiz na, saang verse itong Jesus wept? Parang, teka lang. Alam ko kung saan ang Jesus wept. Pero hindi ko alam kung nasan siya. Kung tatanungin mo ako, yung Romans, ganito, ganyan, ganyan. Teka lang. Ano siya? Alam natin. Memorize natin yan lahat. Pag nag-Bible quiz, ay nako, nung kabataan ko, grabe, competitive tayo, friend. Hindi tayo dapat na walang premyo pagdating sa mga Bible drills na yan. Pero it doesn't matter if you memorize all these things and you do not know how to apply it sa buhay mo. The greatest goal natin dito sa buhay, sa mundong ito, is not to know about all these biblical facts. Memorize nga natin, pero wala naman tayong fellowship and relationship sa Panginoon. Useless ang lahat ng yan kung hanggang lip service lang tayo, kung hanggang sacrifice lang tayo, at hindi naman talaga totoo sa ating mga buhay. A lot of us spend a lot of time growing in knowledge, and yet wala man lang ka-effort sa communion with God. Do not get me wrong, importante that we read God's Word, we memorize God's Word, so that when we are in a difficult situation, we can draw from that knowledge. Pero alam niyo po, napaka-useless ng Psalm 91. I pray Psalm 91 for you. Anong laman ng Psalm 91? Alam mo, Psalm 23 is really for you. Anong laman ng Psalm 23? Memorize mo, hindi mo naman ma-explain. Because hindi mo naman talaga na-experience yung ganong klaseng intimacy. Kilala mo, memorize mo. But there's no relationship there. The knowledge of God, yun yung mas gusto ng Panginoon. Maybe it's time for us to ask ourselves, am I pursuing knowledge of God as information, or am I pursuing God Himself? Alam niyo po yung mga Pharisees, di ba, mga hypocrites nga tawag ni Jesus sa kanila. Bakit? Memorize nila yung law, memorize nilang lahat, and yet, di nga nila na-recognize si Jesus as the Messiah. Di ba, alam niyo, kinote din ni Jesus itong Hosea when he pointed out the misplaced priorities nitong mga Pharisees na ito. So useless yung memorize mo si Genesis to Revelation, pero hindi naman pala natin na isa sa buhay. Are you pursuing God and knowing about Him on a get-to-know level lang? Or are you really pursuing Him na, Lord, alam ko naman na hindi ako taga dito, alam ko naman po na ganito ganyan. Diba, depende pa rin yan sa'yo, mga ka-moments. Depende pa rin kung gagawin natin kung anong pinapagawa sa atin. Buti na lang talaga, napakabuti ni Lord. He is giving us another chance today to check on our motives, to check on ourselves. Kasi baka sacrifice tayo ng sacrifice, nagkaka-ulcer na tayo, nagkaka-anorexia na tayo, diba? Nalalagis na yung mga hair natin. Nakikita na yung mga fine lines sa kakagawa ng work ni Lord. Pero hindi naman pala natin siya kilala. Alam mo yung parang,
Sayang, ang dami ko na sanang opportunities na magpayaman before. Biglang na-realize ko na yung aking pagpapayaman pala ay hindi ko naman inoffer kay Lord. Hindi naman talaga yun out of obedience, kung hindi out of compliance. So sayang yung effort. Kaya nga bago tayo magsayang ng effort ngayon, mas gusto ni Lord na kilalanin natin siya. Alam mo yung chill lang na parang, Lord, do I really have to do all these things? Pinapagawa niyo po ba sa akin lahat? Kailangan ko po bang umakyat sa fire truck at maging bombero? Kailangan ko po bang magpinta-pinta ng mga walls para maging ganito? Pinapagawa niyo po ba yan sa akin? Minsan pinagtatawanan natin yung mga politicians, di ba, na parang, tara, photo op na. Sige, ma'am, sir, Magnolia, halika. Ito yung paintbrush. Magnolia, pinturahan mo yan, ha? Tapos picturean kita. Di ba, trabaho ko ba yan? Hindi ko naman trabaho yan, di ba? Because I am a broadcaster, yun yung inassign ni Lord sa akin. Siyempre, kung meron tayong mga community engagement na ganito-ganyan, pero tignan natin pa rin yung puso natin. Ginagawa ko ba ito for the photo op? Or ginagawa ko ba ito because this is really what God wants me to do? I'm not saying na lahat po na nakikita natin sa picture sa ay photo opportunities lamang yan, ha? Because kagaya sa amin, alam nyo naman, di ba, every now and then, pag meron tayong mga community engagement, ay, sino po yung kapartners natin? Siyempre, DXFE family. Sino po ang DXFE family? Kayo yun. Di ba? So, nagpapadala kayo na, ate, ambag ako, akin ang ganito, akin ang ganyan. So, siyempre, kailangan namin kumuha ng picture at i-post para makita ninyo kung saan napunta yung binigay ninyo. Wala tayong problema sa mga ganyan. Ang problema po natin is yung ginagawa natin na mga sakripisyo para kay God, hindi naman pala bukal sa puso natin. Hindi naman pala yung tipong, alam mo yun, na parang, Lord, good deed, done for the day. Dito na ako. Diba? Sa buhay na gusto ko. Ay, walang kwenta. Huwag ka na lang tumulong kung ganon ang nilalaman ng puso mo. Oo, sayang. Enjoyin mo na lang yan. Total, hindi naman pala totoo sa iyo yung mga ginagawa mo. Mas mabuti pang wag ka na lang magbigay at enjoyin mo na lang yan. Mag-i-enjoy ka pa. Kesa yung magbibigay ka, tas sinayang mo, hindi mo pa na-enjoy, sinayang mo pa. Alam niyo po mga ka-moments, klarong-klaro ang sinasabi ng Hosea 6:6, "For I desire steadfast love and not sacrifice, the knowledge of God rather than burnt offerings." Kasi alam niyo po, pagkilala natin si Lord, pag intimate yung relationship natin sa Kanya, siya po yung mag-uutos sa atin na, Magnolia, bigay mo ito. Magnolia, gawin mo yan. Di at least, di ba, bukal sa ating mga puso and pure-ish yung ating intention kasi alam natin na lahat ng ginagawa natin ay para sa Panginoon. So tandaan mo ngayon, before ka magbigay sa akin, sa Kanya, tumulong sa aming lahat, before ka magsakripisyo, before mo bayaran ang tuition fee naming lahat, bago mo gawin lahat ng itong pagpapayaman mo, check mo muna yung puso mo. Am I sacrificing, Lord? For myself? Para matahimik yung aking konsensyang binabagabag kasi hindi na ako nagsisimba? Or nagsisimba ako, Lord, pero pagka Monday to Saturday, ako, buhay ko to, Lord, ha? But I cannot answer that for you. Only you can. Kasi ako, sinampal-sampal talaga ni Lord na parang, ay, Lord, sensya po. 5:59. Hello to you, Kuya Armando Fermin. And sa lahat po ng mga taga SIR Matina Alliance Church, God bless you. Sabi niya pa, so blessed we have a peaceful city, though not perfect. Totoo, Kuya, no? Galing nga ako sa Bahay Pag-asa yesterday and na-meet ko doon yung ibang mga bata na yung mga CICL or Children in Conflict with the Law. Sila yung mga minor de edad na nanggahasa, pumatay ng tao, nakipagrambulan, nanaksak, drugs, at etc. etc. Davao City is not a perfect city but relatively peaceful at maraming mga churches so are working together. Amen. For the glory of God. Good morning to you, Ate Eunice, Balaway, Joylene O, Sir Nart Chiangco, Kuya Oliver, and God bless you. Mami Leia Gubal, magandang umaga. Mami Leia, I am so happy na ikaw po ay well and good, di ba? Ako po, sa mga hindi nakakaalam, ako po yung eldest
na adopted. Ay, hindi eldest. Sige, pinakamaganda na lang, Mami. Good morning to you, Mami Lea Gubal. I love you. Praying for you as always. Hello to you, Ate Rufina Salvador and Ma'am Josephine Vista. To Rowena Oriola, Chona Redoble, naglalakad habang nakikinig. Ingat ka po. Sabi pa ni Ate Dinah, di ko na kaya, Lord. Bigay mo na yan kay Lord, Ate Dinah. Mga bagay na hindi natin kaya, si Lord walang imposible sa Kanya. Diba, Ate Angelique Castro? Hello to you, Ate Carmelita Bacial. Ate Malu Soliano, magandang umaga. Please remind Anne that meron pong mga nagpe-pray sa kanya. Good morning sa mga taga Palawan. Hello to you, Alva Lagan and Kuya Gilbert Logroño. Hi, Kuya Gilbert. Magandang umaga. God bless you and the work of your hands, Kuya Gilbert. Hello to you, Ate Gina Byra and to Ate Marlene Albon. First time daw nakapakinig. Sana Ate Marlene ay magbalik ka pa rin tomorrow. Hello to you, Ate Joyce Bonotan, Kuya Rodolfo Aloyan, to Ma'am Fintats Camilotes. Hindi ko na sasabihin kasi sasabihin ko na namang binugaw, bayabas. Basta, Ma'am, magandang umaga po sa inyo. Magbabalik po ang Moments of Grace. Dito lamang yan sa 1197 DXFE. Man
It's now 6:06. Higit pa ang kayang ibigay ng Diyos. More than what you can even imagine. Grabe, ganun si Lord, no? Look around you. Sinong may gawa niyan? The mountains, the sea, the sky, the everything. Si Lord ang gumawa. Even ikaw. Diba? Ngayon ay uma-advance yung ating mga AI, yung mga robotics natin. Pero tignan nyo, yes, yung mga mukha, yung mga skin, parang totoo. Pag ginanon-ganon mo, parang totoo yung mga pagmumukha. Pero inside, wala pa rin. And not as intricately woven as you. Diba? Kaya higit pa sa what you can imagine ang kayang gawin ng Lord. Tita Mami Malu, praying for you. And syempre, nasa listahan ka na, no? Mommy Malu, I hope that you are enjoying your day today. And of course, to my Mommy Madeline, hello and good morning. Tita Sofia Teresa Bautista, kamusta ka na po? Pinagpipray ka po palagi. Balikan po natin yung Hosea chapter 6 verse 6. For I desire steadfast love and not sacrifice, the knowledge of God and rather than burnt offerings. So puntahan na po natin yung last point natin. Before we go to our prayer time, ang gusto ng Panginoon is genuine worship, because genuine worship produces genuine obedience. Ito po yung sinasabi ko kanina, na pag ikaw nagbigay, pag ikaw nagmahal, pag ikaw nag-sacrifice, and then bukal ito sa loob mo, because this is an outflow of your love for God, ito po yung totoo na pagbibigay, ito po yung totoo na sacrifice, ito po yung totoo na offering. Diba? Kasi itong entire na passage na ito assumes that true love for God and true knowledge of God will definitely impact how you live your life. Hindi pwede na super Christian ka, super close kay ni Lord at hindi ka mag-obey sa Kanya, hindi ka magsasacrifice, hindi ka mananalig sa Kanya. Because a true relationship, alam mo talaga that this person whom you have a relationship is trustworthy. Diba sabi nga nila, you can love without giving. You can give pala, baliktad. Erase. Withdrawn your honor. Ang sabi, you can give. Yun, you can give without loving, but you cannot love without giving. Pwede kang magbigay kay Magnolia. O Magnolia, eto, tumahimik ka na ha, pag-pray mo ako tapos ang kwento. Pero pwede ka magbigay sa Kanya na walang pagmamahal. O Lord, mag-o-offer ako ngayon ha, kasi bukas sa sahod ako. Sabi ni Ate Maggie, ni-remind na naman ako dyan sa tithes and offerings na yan. O siya, sige Lord, magbibigay ako ng tithes and offerings. Okay na ako ha. Huwag mo naman pakikialaman. Galingin mo na ako sa sakit ko, magkabalikan na kami. Dapat bumait na. Dapat ganito, Lord, nagbibigay ako. Pag hindi ka magbigay, hindi ako magsisimba. Diba, you can give without loving, but you cannot love without giving. Because genuine worship produces genuine obedience. Tignan niyo po yung scripture. Ano ang pinupush? Genuine relationship with God. Because only a genuine relationship with God will produce visible transformation. Love results in obedience. Pag mahal natin si God, we're going to try our best to obey. Siyempre may mga reklamo kasi mga tao lang, no, na nahihirapan din. Pero kung totoong kilala natin ang Panginoon, it will result in transformation. Bakit? Before, pag nilait-lait mo ako, teka lang, susugurin kita. Pero ngayon, na mas close na ako kay Lord, gusto pa rin kitang sugurin. Pero hindi na kita susugurin kasi sabi ni Lord, vengeance is mine, saith the Lord. I will repay. So, mananalig ka na doon sa Diyos na alam mong ipaglalaban ka. Marami na po tayong mga nababasa sa Bible, di ba, na for our benefit. Na before, ang hirap kayo maging Kristiyano, sa totoo lang. Imagine, if somebody slaps you, sampaling ka, bigay mo yung kabila. Parang, uy, teka lang. Hindi ako pinanganak ng nanay ko at pinaaral at pinaalagaan para lamang sampal-sampalin mo. Teka lang ha, antayin mo ko, makakatikim ka rin sa akin. But because you're so close with God anymore, hindi naman yung mga literal na sampal, o ayan, the other cheek. Pero yung tipong nakakapagtimpi na po tayo. Na gusto natin talagang gawin at sabihin yung mga gusto natin gawin. Pero ngayon, meron na pong pumipreno sa atin. Because knowledge, intimate knowledge, results into transformation. Hindi mo ba napapansin? Reklamador ka pa rin ngayon.
pero hindi na reklamador primera klase kagaya 10 years ago. Ngayon, mas inuuna na po natin yung prayer. Mas inuuna na po natin si God kesa doon sa I'm gonna knock on your door, diba? Tapos tita, baka pwede naman. Kasi petsa de peligro na. Diba, mas lumalapit na tayo kay Lord. Bakit? Because nagiging close na tayo sa Kanya. Bakit? Kasi naisasabuhay na po natin yung mga sinasabi niya. We're not perfect yet. Diba? Kaya nandito ka pa sa mundong ito kasi meron pang binabago si Lord sa iyo. But then, our worship results into holiness. Kasi mas nakikilala na natin ang Panginoon ngayon. Alam niyo po, hindi naman intention ni Lord na yung worship natin is only confined doon sa mga religious gatherings natin. He desires our lives to be a living sacrifice nga sa Kanya. God does not want dead heroes. Who needs dead heroes? Diba, hindi na po tayo matutulungan ng mga dead heroes na yon. Ang gusto ng Panginoon is a life that is lived in obedience that reflects His character every day. Kaya nga dapat dumidikit tayo palagi kay Jesus so that we are going to become like Him in terms of character. Mas nakikita yung bunga ng Holy Spirit. Tandaan po natin, these are the fruits of the Holy Spirit. Hindi po ito fruit ni Magnolia. No, Magnolia, buti ka pa, no? Ang ganda-ganda na ng fruits mo, ganito, ganyan. Hindi ko po yan fruits. Kasi kung ako lang, wala talaga akong ikaka-fruit kung hindi dahil sa Holy Spirit. Diba, the fruits of the Holy Spirit is long-suffering. Anong long-suffering? Nasa medium suffering pa po ako. Wala pa po ako dun sa long-suffering. Not there yet, but getting there. Diba? One of the fruits of the Holy Spirit is long-suffering. Nasa medium suffering pa po tayo. Ako, at least. Ewan ko ikaw, pero ako nasa medium suffering. Pero, medium na. Diba? Hindi na doon sa short. Kasi before, parang konting problema lang. Parang wala na. Lord, kunin mo na ako. Ayoko na sa earth. Hindi ko na kaya. Pero ngayon, nakakailang araw bago natin nasasabi na, Lord, hindi ko na talaga kaya. Baka pwede naman. Diba? So at least, marami na sa atin, I can tell, na nasa medium suffering na. Wala pa doon sa long suffering. Lahat ng religious activities natin, mga kamomins, without a changed life, is what Hosea is confronting. Useless ang mga sacrifice natin kung hindi po nakikita sa ating mga puso. Yung authentic na worship is revealed by the consistency of our obedience. Kaya nga nasasabi kong nasa medium pa ako. Getting there. Malayo pa, pero malayo na. Ano pong nakikita natin sa libro ng Hosea? God withdraws because of Israel's sin. Dahil sa kasalanan mo, kasalanan ko, lumayo si Lord. Because He is a holy God. He cannot fellowship with somebody who is evil like you and me. Kaya nga pinadala si Jesus because it is only through the Lord Jesus Christ that we can have fellowship with the Father. So, God withdrew Himself because of the sins of Israel. Tapos si Israel naman kasi hindi na ako ibe-bless ni Lord. Hindi na siya magpapadala ng ulan, matutuyot na, mamamatay na ito. Naku friends, tara na, balik na tayo kay God. So imagine ito yung sequence of events. God said, withdraw na ako sa inyo, ayoko na sa inyo. Tapos na-realize ni Israel, natakot. And then they expressed outward appearance. Pero anong sunod na nangyari? Pinakita ni Lord yung kababawan ng mga Israelites. Pray ka lang naman sa akin, repent ka rin lang naman, pero wala ka namang devotion. And then, sinabi ni Lord, hindi yan yung gusto ko. Ang gusto ko talaga sa iyo. Ikaw na nakikinig ngayon sa radyo at sa internet, God does not want our religious activities. He doesn't want our half-baked repentance. What I desire is steadfast love. Steadfast is continued. Faithful love, not sacrifice. Hindi natin kayang bilhin si Lord. Hindi mo nga kayang bilhin yung ibang taong may integridad, si Lord pa. Yung mga may taong may integridad dyan, siguro ako, hindi mo ako kayang bayaran na 1 milyon. No way. Pero what if harapan mo ako ng 50 million? Ganun pa rin ba kalakas yung no way ko? Sa 1 milyon, sasabihin ko, saksak mo sa baga mo yung 1 million mo, no way. Pero 50 million, ay,
wag naman po. Di ba ganun na, konting kembot na lang yan, bibigay na yan. Pero si Lord, you cannot do that to Him. I cannot do that to Him. Kaya nga parang, oy Magnolia, hinay-hinay, nakakahiya ka, kala mo hindi ko alam. So in-expose ni Lord yung shallowness ng devotion ng mga Israelites, and God revealed what He really wants. Kulang na lang sabihin niya sa iyo at sa akin, anak, hindi ko naman kailangan yung mga pag-good boy effect mo, yung pag-good girl mo. Ang kailangan ko is a steadfast love. I just want you to have a relationship with me. You don't have to do all these sacrifices. I just want you to have me, intimacy with me, the knowledge of God, rather than the burnt offerings. Even if Israel thought that mas interested si Lord doon sa kanyang mga pasacrifice, ang sabi ni Lord, mahalin mo lang ako faithfully, know me personally, and walk with me sincerely. Grabe si Lord, no? Pag relationship ito ng tao, sasabihin natin na, uy, ano ka ba naman, napaka-abusive ng relationship na yan, umalis ka na dyan. Huwag ka nang magpamartir dyan. Ganun yung picture ng Hosea eh. Can you imagine Hosea married a prostitute who would feed off Hosea? Pag hindi niya feel si Hosea, maghahanap na ibang lalaki. Pupunta sa kung kani-kanino, pagka dumi-duming babae. Tapos, pag wala na siyang mahihita doon sa kabila, pupunta balik kay Hosea. Si Hosea na parang ewan, tinatanggap naman. 'Di ba? Pag nakakakita tayo ng ganito, sinasabi natin na, huy, ano ka ba? Gumising ka na nga. Itigil mo na yung kahibangan mo. Hindi mo ba nakikita na ganito-ganyan yung babaeng yan? Tapos tatanggap-tanggapin mo pa. 'Di ba? Ganon. Pinapakita lang ni Lord na tayo ay parang ganon. Tayo po yung mga parang prostitute na asawa ni Hosea. Okay tayo kay Lord. Pero pag hindi natin feel yung mga events natin sa relationship natin with God, maghahanap ako ng iba. God just wants us to love Him faithfully. No matter what, mawala man ang wala ang lahat sa akin, I am going to continue loving God. Mamaya po, we're going to have our prayer time. We're going to pray, we're going to beg, we're going to request. But even if God does not answer our prayers the way we want Him to answer it, we are going to choose to love Him faithfully. We're going to choose to trust Him. Hindi man tayo makahanap ng pangbayad ngayon sa tuition fee at IOU lang, edi IOU. Tapos pray some more, Lord. Pahingi pong pera. God wants us to know Him personally. A relationship. At hindi po doon sa mga bagay-bagay. Sabi pa ni Ate Hilda Licong noon, nako, wala daw siyang pinapalampas. Buti na lang binago tayo ni Lord, 'di ba? Kasi baka Ate Hilda nag-viral na tayo ngayon, 'di ba? Kasi si Ate Maggie yun naghuhurumentado. 'Di ba? Lord, salamat. Salamat po. Walang iba kundi salamat, Lord. 'Di ba, Ate Josusa Rafael, thank you because the Lord reminds us every day. Hello po sa inyo dyan sa Mindoro, kay Ate Bing Palmon, magandang umaga, and to Ate Amalia. It is now 6:20 mga ka-moments. I will try to pray for all your prayer requests individually. Pero pag hindi na po kaya, alam nyo na po na pinagpipray po namin kayo even off air. So mga ka-moments, ano ang gusto ni Lord? Steadfast love, not sacrifice. The knowledge of God rather than burnt offerings. Ang lahat kong lihim mo, Yahweh.
Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. Our Father in Heaven, Lord, maraming salamat po sa inyong mga paalala sa amin sa umagang ito. Forgive us, O Lord, because sometimes talaga we are so fickle. We are just like that wife of Hosea na lumalapit sa inyo pag nakakakuha ng okay yung relationship. Pag hindi namin nakuha yung gusto namin, naghahanap po kami ng iba. Forgive us, O Lord. But thank you for reminding us that you just want us to be faithful in our relationship with you and love you, and kayo na po ang bahala sa lahat. Lord, nandito na naman po kami sa point ng aming program wherein we are going to lay down all our burdens at your feet. Alam niyo naman po ang pinagdadaanan ng bawat isa. Lahat na nakikinig sa radyo, sa internet. Lord, marami po kami mga problema. But these, O Lord God, are just challenges and opportunities of surrender para po sa amin. And Lord, sana po ay maging totoo sa amin yung mga sinasabi namin, yung mga nababasa namin, at sinasabuhay po namin ito. Lord, I continue to pray for Ate Merly Claro. Maraming salamat po sa patuloy na protection na nabigay niyo po sa kanya. Even kay Mark David Maliabo, as he celebrates his birthday today, Lord, I pray that you're going to allow these two boys to grow up knowing you intimately. Sometimes, oh Lord, we have to confess, although we're not proud of this, but we lack enough time na matutukan po yung aming mga anak. Lord, kayo na po ang bahala sa kanila. I pray, O Lord, especially those who are suffering from mental illnesses, may depression. Lord, meron pong mga discouragement. Father, hindi po namin alam kung paano po ito i-deal. What we can do is to just pray for them. So we lift up to you the next generation, Father. Bless them and use them mightily for your honor and glory. Lord, I continue to pray for Arnold and Janine. Thank you, Father, even kay Pastora Leia Valerio sa kanya pong patuloy na kagalingan. Kay Mami Leia Gubal, salamat po sa mga perang pinadala ninyo sa pagmamahal ng mga tao na kapalibot sa kanya. And she is now definitely better, O Lord, and completing her healing sa bahay. Salamat, O Lord, especially sa kanyang mga anak na walang sawa po talaga na sumusuporta sa kanya, even kay Daddy Sidoy as well. Lord, I continue to pray for to Pastor Felmer Huachon at kanyang pamilya, kay Mary Ann Hagtusan, O Lord. Father, I pray for strength para po kay Rodel and kay Chris sa mga naghanap po ng trabaho. Sana po'y makahanap na sila ng kumpanya, O Lord, na gusto po ninyong pasukin nila. I continue to pray for Ate Joy Dayada. I continue to bless her and use her, O Lord, and may she learn so much more that she can bring back home para po for implementation dito sa amin. Lord, I pray for Mami Jo, para po kay Kuya Omar. Alam niyo po yung kanilang ganap ngayon. Alam niyo po yung struggle ni na Kuya Omar. Father, I pray that you are going to provide for their needs, especially ang bahay po na kanila pong malilipatan. Lord, I continue to pray for the wife of Christopher Belardo. Oh Lord, I pray for your protection, for your provision, and for healing as well. Lord, sometimes itong mga accidents, alam naman po namin aksidente, hindi planado. But Lord, this usually, always caught us off guard. Lord, I pray that you are going to keep them strong, especially in this particular challenging season ng kanila pong buhay. I continue to pray, O Lord, para po kay Ate Lourdes Simon, kay Kuya Ben, and Ate Esther Simpao. Lord,
Kuya Nestor and Ate Au Eloha, kina Ate Joji Monteverde. Lord, yung mga problema po namin sa lupa, yung mga titulo, yung mga illegal settlers, Lord, yung mga binebenta, bibili naming lupa. Father, I pray that you are just going to give us the peace that surpasses all understanding. I pray, O Lord, na wala na pong gulo. I pray na yung mga hindi po nakagawa ng tama sa amin, ay kausapin niyo na po at sila na po ang mismo na mag-surrender, O Lord. But we know that as long as greed reigns in the hearts of people, wala po talagang pagpapaubaya na mangyayari. So dumidiretso po kami sa inyo, O Lord. Father, I pray for Ate Rosita Kasumpang, kay Ate Ako Sinefs, kay Ma'am Vilma May Fuentes, even kay Tita Mami Malu. Lord, yung mga nilalambing po namin sa inyo, alam nyo naman po ang nilalaman ng aming puso. But we can only see, O Lord, what is in front of us. So Father, we pray for all these requests. I pray, O Lord, that you are going to give us wisdom to just thank you for the prayers that has already been answered by a no. Lord, I continue to pray para po sa kaibigan ni Ate Yoli Mendoza. Salamat po, O Lord, because alam kong hindi niyo po siya pababayaan. Lord, pahingi po kami ng pera, pangbayad po sa gamutan at sa ospital. Lord, bukas po magbabiyahe sina Ate Maricel and sina Papa Dodong. Father, I pray sa kanila po mga check-up. Sana po kung ano man ang makita ay simpleng gamutan lamang. I pray also for Mama Inday. Lord, i-bless niyo po ang Lu family. I pray that you are going to continue to use them mightily for your honor and glory. Yung mga naka-receive po ng mga radyo namin, Lord, I pray that you're going to protect the radios as well and that you're going to use our broadcast so that others can hear and be reminded of your love para po sa kanila. Lord, dinudulog ko rin po sa inyo si Ate Seri Plantilla. Lord, I pray that you're going to clear the airways, makahinga na po siya ng normal. Salamat po sa mga interventions na ginagawa po sa kanya sa ospital para po maging okay na yung kanyang asthma. Lord, for the bills also, salamat in advance for how you're going to provide. Lord, I continue to pray for our men and women in uniform, yung mga nasa Philippine Army, nasa Philippine Air Force, Lord, yung mga kapulisan po namin, yung mga Marines, mga Navies namin. Lord, I pray for the Armed Forces of the Philippines. They are in a tough situation today. Kayo na pong bahala sa kanila. Lord, I also would like to pray for Rajadine, kay Ate Rindale, sa kanya pong bukol, even kay Ate Rans Del Rosario, yung mga OFWs namin, Father. A lot of them are pretending to be strong, okay lang, kumikita, hayahayang buhay. But sometimes, Lord, we forget to pray for them. Hindi na namin nare-realize na sila din po ay merong mga problemang iniinda. But they have to be strong for the family. So Lord, I pray for the OFWs, especially po yung mga nagpapadala ng mga pera dito po sa amin sa Pilipinas. Lord, kayo na pong bahalang mag-bless sa kanila. And kami po na mga nakakatanggap, as always, I pray that you're going to give us wisdom kung paano po namin gagastusin yung mga perang pinapadala nila. Kay Ate Anne De Leon, O Lord, sa kanya pong birthday today, salamat po sa karagdagang taon. May this be the best birthday ever. Para kay Ate Win Smith at sa kanyang pamilya, Lord, I am truly rejoicing with them sa kanila pong pagpunta ng Canada. Salamat, O Lord, for blessing them with this privilege to travel. Not everyone can do it, O Lord. Kaya kami na mga nakaka-travel, maraming salamat po for allowing us to enjoy this. I pray for Edwin Castrillo, Lord, even kay Ate Christina Nobleza. Father, thank you so much for your goodness sa buhay ng bawat isa. Lord, yung mga anak po namin na may sakit, anak po ni Ate Connie Velando, Lord, even kay Ate Barb's EM, especially po sa kanyang daughter na nasa ospital ngayon, meron pong kailangang dugo at nagpapatransfuse, O Lord. Father God, in the name of your Son, Jesus Christ, I pray that everything will be okay. Lord, kung ano man po ang magiging resulta ng biopsy, kayo po ang aming magiging kalakasan. Lord, pahingi pong pera. Medyo matagal-tagal po ang gamutan. I also would like to pray for Ate Marie Singgian. Lord, especially kay Aaron sa kanyang pag-take po ng college entrance exam. Malapit na po ang August, O Lord. Salamat in advance for how you are going to give him wisdom, clarity, and peace of mind as well. Lord, I continue to pray para po kay Mama Diling. Salamat po sa inyong kabutihan kay Mama Diling, kay Jethro, O Lord, kung ano man po ang desisyon na kailangan gawin, I pray for wisdom. Lord, I also would like to praise you for Ate Karen Alejandro. Thank you for giving her
the opportunity, O Lord, to lift up her family, her children, kay Ryan, sa lahat po ng kanyang pangangailangan. Kayo na po ang bahala na humipo ng mga tao na pwede pong tumulong sa kanya. Lord, para po kay Christley Mapayo sa kanyang pag-aaral, O Lord. Father, marami pong temptations na hinaharap yung aming mga anak. Ilayo niyo po sila sa mga barkadang masasama. I pray that they are going to be laser focused on their studies and not in anything and anyone else. Lord, sana po'y maging okay na ang problema ni Ate Isabel Hugilon sa kanya pong insomnia. Lord, as you are curing other people, I pray that you're going to cure Ate Isabel as well at makapagpahinga po siya ng mahiming kada gabi. Lord, dinudulog ko rin po sa inyo yung aming mga simbahan, especially po ang Church of God Kanangan. Lord, sana po ay i-bless ninyo sila, especially po yung si Sir Junjun Ranay sa kanyang birthday po. I pray that you will continue to bless him and use him mightily for your honor and glory. Lord, I would like to praise you for the life of Keen. Thank you for allowing him to bring home a bronze medal with everything that he has gone through and will go through. Salamat, O Lord, kasi hindi niyo po siya pinapabayaan. Lord, pahingi po kaming pera. Marami po kami mga obligasyon, mga kailangang gawin. Lord, pahingi din po ng wisdom. Ang dami po namin mga desisyon, O Lord, na sometimes hindi na po namin alam kung anong uunahin. Pahingi rin po ng restoration sa aming mga relationships, O Lord. Especially po yung mga mag-asawa, mag-anak, magkakapatid, magka-opisina na who do not see eye to eye and we do not talk with each other anymore. Lord, kung hindi naman ma-renew or maibalik sa dati yung aming mga relationships, sana po'y magkaroon ng kapatawaran. Lord, before it is too late, before we breathe our last, I pray, O Lord God, for our unsaved loved ones. For those, O Lord God, who know the Lord Jesus Christ by name only, but wala pong relationship sa Kanya. Lord, pamilya ko po, pamilya ni Ate Gloriosa, Ate Conch Saheki. Marami po sa amin, O Lord, ang meron pa pong mga minamahal sa buhay na wala pa pong intimate relationship with the Lord Jesus Christ. Lord, before it is too late, sana po ay bumalik na sila sa inyo. Salamat sa mga guro namin, salamat sa mga social workers. Lord, salamat po sa mga senior citizens, mga nanay at tatay namin na nandito pa rin po, buhay pa, masungit na, mabagal kumilos. Pero Lord, salamat at na-extend po yung kanilang mga buhay. Kami naman po na mga medyo bata-bata na puro na lang go ng go, O Lord, at wala nang pakialam sa buhay namin. Father, kausapin niyo rin po kami. Kausapin niyo po ang bawat isa. And may we keep our eyes focused on you. In Jesus' name we pray. Amen. And with that, mga ka-moments, I am going to bid you goodbye. Maraming salamat for giving me company the past hour and 37 minutes. God willing. Ay, tayo na naman po yung magkikita-kita again tomorrow. Nakaka-ewan. Bakit ba hindi makapag-end ng 6:30? Subukan uli natin bukas. I love you all. Bye. Love you too.